coverage. Mas maganda si parehong pareho. Wala akong makitang difference. I was rooting for you. Landslide. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Today, gusto kong i-test out itong dalawang foundation na feeling ko almost the same sila eh. Gusto ko lang din malaman kung ano yung mas okay. On this side, itong L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear. And dito sa kabilang side is yung Revlon Color Stay Long Wear Makeup. Sa totoo lang guys, hindi ko talaga alam kung ano yung mas okay. Kaya nga gagawin ko tong video na to para sabay-sabay nating malaman ano yung difference nila, okay? So, surprise! Uy, naka-sale sila ngayon. Naka 50% off. Revlon Color Stay is 438 pesos pero ang regular price niya is 875. Si L'Oreal naman, hindi sila naka-sale ngayon pero ang regular price is 899. So, mas mura si Revlon Color Stay, no? Ng konti. So, let's start. Compare ko muna, no? Bago ko i-apply kasi baka hindi the same yung kanyang kulay. Baka maging magkaiba. Makikita niyo yung difference sa consistency. Mas thick si Color Stay. So, ayun. Ito si L'Oreal Infallible. 110 ako dito and then ito si Warm Golden. Mas warm ng konti, pero konti lang naman. Ang nilagay ko sa aking face, Garnier na Bright Complete 30 times Vitamin C Booster Serum. Ang ganda nito guys. And then Lux Organics. Parang puro yellow. Lux Organics Aqua Daily Sunscreen. Ayan, for transparency ko, ano yung nilagay ko ha, sa face ko. Mag-start muna tayo kay L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear in the shade 110. Wala na akong malinis na brush. Hindi pa ako naglalaba. Kaya blendy gagamitin ko. Multi-angled. Precision blendy. And then sa kabilang side, Revlon Color Stay. Mas thick talaga tong si Revlon Color Stay. Blendy ulit, pero iba na to. Coverage. Mas maganda si Revlon. No? Ako lang ba nakakita? Ayun no? Mas maganda ang coverage ni Revlon. On this side, kitang-kita. Nandito kasi yung malaking pimple mark ko dyan. Mga kakailanganin natin ng pang spot conceal. Yung pagbablend sa kanila, parehong-pareho. Parehong madaling i-blend. Side by side, ito siya. L'Oreal Infallible, Revlon Color Stay. Parehong pareho. Wala pa akong masay sa ngayon. Naglalagay lang ako ng concealer sa under eye area. Right now, ang madalas na ginagamit kong concealer, Lucky Beauty Serum Concealer in Shine at saka yung isa, ano ba yung isa? Sunny's Face, yung Skin So Good The Concealer. Let me know kung gusto nyo rin ng comparison nitong dalawa. Pwede akong gumawa. Kahit sa TikTok na lang, no? Sabihan nyo ako kung gusto nyo. Comment down below. Okay, let's blend this out. Ito para ma-brighten lang yung aking under eye area. Both sides, parehong okay naman yung pagkaka-blend out ng concealer. Minsan kasi merong foundation na parang hindi siya compatible with the concealer. Parang, 'di ba? Kahit na yun yung madalas mong ginagamit, pero parang pag yun yung ginamit mo on a certain type of foundation, for example, gumamit ako ng cushion, usually pag nagko-cushion ako, hindi na ako nagko-concealer kasi parang nagki-cake siya. Kahit na serum concealer yung ginagamit ko. Pero trusted ko na to. Gamit na gamit ko tong serum concealer na to. Kaya alam ko na yung galawan niya. May ganun na hindi sila compatible. So, kailangan hanapan mo rin siya ng kung ano yung compatible sa kanya. Not necessarily na ligwak na yung produkto. Kailangan hanapan mo talaga. Kaya nga yung mga first impression review ko, sometimes ginagamit ko pa rin ulit. Tinatry ko siya with different ways para makita ko kung paano siya mag-perform on different products din. Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder ang aking gagamiting pang set. Oh, wait lang. Mag-ano tayo? Spot conceal pala nito. Ang favorite ko pa rin na pang spot conceal, si Teviant, guys. Concealer. Ibababad ko lang muna siya ng konti dyan. And then, gawin muna natin yung ating kilay. Ang shade ko pala dito is crema. Kaso kalaunan, ayan, medyo nag-leak na siya. Sira na kasi yung takip. Pero obvious na gamit ko talaga to. Sira na yung takip, nag-crack na siya. Oh. So, ayun lang naman. Pero, at least, halatang halata na siya yung ginagamit ko talaga madalas, ano. Okay, blend na natin to. Ayan. Siya kasi yung pinaka-close talaga. Si crema. Medyo darker siya than yung concealer na ginagamit ko sa under eye area. Let's set. Okay, tapusin ko muna yung aking entire face and I will be back. So, ay wala pa akong lipstick. Mamaya na nga lang. So, ayun nga no. Equally okay siya, guys. So, wala akong makitang difference sa ngayon ha. Pero, of course, magkakaalaman tayo later kung ano yung mas okay sa oily skin. Pero, both okay. Kahit yung sa I have textured skin. So, as you can see, ayan, okay sila pareho. Hindi naman na-emphasize yung aking
textured skin, yung visible pores ko, parehong itsura. Hindi naman talaga mawawala yan, pero at least okay sila pareho. Magkakaalaman sa wear test. It's now 12:38. Aalis tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong oras kami makaka-uwi, pero at least, di ba, matetest out talaga natin to ng buong araw. Okay, let's see sa natural lighting kung ano itsura niya. Mukhang may winner tayo pagdating sa oil control. Mas oily na tong side na to. Teka lang. Pakita ko sa inyo up close. Ayan, andito kasi yung araw. Pero, tingnan nyo. Oh. Alin na mas oily? Mas oily si L'Oreal. Nagulat ako doon na hindi pa ako nagbablot. It is now 4:59. Talaga ba? Wait, blot tayo. By the way, I'm using Lux Organics. Ayan, and Klutz green tea oil blotting paper. So, ito muna tayo sa kabilang side. And then, dito sa kabilang side is si L'Oreal. Ito yung side ni Revlon. Nakadikit pa rin si L'Oreal. Grabe, nanggugulat ako. Talaga ba? Mas oily si L'Oreal? Ha? Really? Samantalang iniisip ko kanina, parang mas oily si Revlon. Okay, baka maghalo. So, ito si L'Oreal. And then, ito si Revlon. Mas maraming oil si L'Oreal, talaga ba? Tapos yung transfer, parang mas marami yung transfer kay, diba? Mas marami yung transfer kay L'Oreal kaysa kay Revlon. Talaga. Anyway, babalik ako mamaya for another update. Fresh pa ba? Fairness, parang ang fresh pa pa. It's now 10:12. Ito yung Revlon, ito yung L'Oreal. Oily na to. Ang oily talaga ng L'Oreal. Last and final update. It is now 12:44 AM. Ayan, umabot tayo ng 12 oras. First time naming manood ng basketball game, UAAP. As in, manood talaga kami dalawa ni Papa Kits. And thank you, Jaya, sa paglibre sa amin and for the experience. Ang saya lang. Nanalo Lasal. Anyway. Ano pa lang naman yun? Game 2? Eto na nga. Naiinis ako na, pasensya na kayo, masakit ang ulo ko kasi sensitive talaga yung mata ko, guys. And siguro yung ilaw doon, oo. Basta sakit ang ulo ko talaga. Tapos kanina pa nagluluha tong kanang mata ko. Ganyan talaga ako pagka nagsisimulang sumakit yung, nagsisimula sa pagluluha hanggang sa, yun, sumakit na yung ulo ko. Pero dahil mas oily talaga to, tinanong ko rin si Jaya. Sabi ko, Jaya, tingnan mo, alin yung mas oily dito? Sabi niya, ito daw side na to. L'Oreal, I was rooting for you. Kasi favorite ko talaga yun, ilang years na. So, ngayon ko lang nabalikan ulit yung Revlon Color Stay. Pero tingnan nyo, mas maganda pa rin talaga to. Kaysa dito, ano masasabi nyo, no? Tanggal na yung aking eyeliner. Tapos yung last na blot ko, yung kanina pa, hindi na ako nag-blot ulit. Sige, try natin mag-blot ng konti. Dito na lang sa cheeks, ha? Kung ano yung mas didikit. Of course, doon pa lang makikita mo na kung ano yung mas oily, eh. Pareho naman na siyang dumikit. Oh, pareho na. Pero mas maganda pa rin talaga yung itsura nito, eh, no? Mas maganda pa rin yung itsura ng Revlon Color Stay sa true lang. Ito yung sa L'Oreal, and then ito yung sa Revlon. Equally na oily sila. Pero, I don't know. Mas maganda siya. Mas maganda si Revlon. So, ayun. Mas okay siya. Mas okay siya talaga. Though, medyo lang ako dun sa shade kasi medyo warm siya. So, dahil dyan, i-combine ko silang dalawa. Pwede naman yun, why not? Kapag meron kayong to compensate dun sa pagkukulang ng isang foundation mo, pwede kayong mag-make. Sayang, diba? Kaysa naman bili tayo ng bili. Ayun lang, yun ang aking final thoughts. Pero pareho silang okay, pero mas maganda si Revlon Color Stay. Landslide. Mas maganda yung itsura, yung finish niya, mas maganda. Nagkatalo lang sa shade kasi warm yung nakuha ko. Pero kahit naman ganun, di ba, mas maganda pati yung coverage niya compared kay Infallible. So, ayun lang. What are your thoughts? Kayo, ano masasabi nyo? Pero kagamitin ko pa rin yan, pareho. Ayun nga ang gagawin ko. Paghahaluin ko na lang silang dalawa. So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching. Sana na-enjoy niyo itong ating review comparison ng dalawang favorite ko na foundation as in side by side. Alin ang mas okay. Sa inyo, guys, if ever na try nyo na to pareho, please share your thoughts sa comment section.
ayun lang. Wala na ako iba pang sasabihin. Oo, kumakalat na yung mascara ko. Hindi maganda yung mascara na gamit ko. Dagdag ko lang guys ha, itong Color Stay, yan yun, Revlon Extensionaire. Ngayon ko palang ginamit. Maganda sana siya kahit na malaki yung brush. Kasi na-maintain niya yung curl ng lashes ko. Hindi ganun kabigat yung formula. Pero, nagpapanda eyes ako. Yun lang talaga. Siguro next time, hindi ko na siya gagamitin sa lower lashes. Iba na lang yung gagamitin ko for the lower lashes. Kaso ang hassle, no? Iba pa gagamitin. But anyway, itatry ko siya ulit. First time ko palang naman gamitin. So, okay. Wala na kayo ba sasabihin? Nasa kataulo ko. Thank you so much. I will see you again on my next one. If meron kayong gustong i-side-by-side comparison natin, let me know, okay? I will see you again on my next one. Bye, guys!